Oriental Mindoro mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Channel Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet News Time. Ika-isa sa buwan ng Abril, taong 2026 sa ulo ng ating mga balita. Unang pharmacy sa Oriental Mindoro binigyan na ng access sa PhilHealth Gamot Program. Daang magsasaka sa Oriental Mindoro nakatanggap ng titulo ng lupa at pagpapatawad ng utang sa ilalim ng DAR program. At mga mananampalatayang Katoliko, patuloy na sinasagawa ang tradisyon sa pagbulikan ng Semana Santa. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, isang job fair ang isinagawa sa Calapan City Plaza Pavilion sa pamumuno ng City Public Employment Service Office kung saan ay nagbigay ng oportunidad sa mga aplikante mula sa iba't ibang barangay ng lungsod at karatig na lugar na naghahanap ng trabaho mula sa iba't ibang kumpanyang lumahok. Matagumpay na isinagawa ang Job Fair 2026 sa Calapan City Plaza Pavilion sa pangunguna ng City Public Employment Service Office sa pamumuno ni City Peso Officer Eder Redublo. Dagsa ang mga aplikante mula sa iba't ibang barangay ng lungsod at karatig lugar na naghahanap ng trabaho mula sa iba't ibang kumpanyang kalahok. Kabilang ang mga lokal na negosyo at mga international recruitment agencies na nag-aalok ng oportunidad sa ibang bansa. Tampok sa job fair ang iba't ibang uri ng trabaho gaya ng retail, manufacturing, hospitality, business process, outsourcing o BPO at skilled labor. Ayon sa mga dumanong aplikante, malaking tulong ang naturang programa dahil nailalapit nito ang mga oportunidad sa trabaho nang hindi na kinakailangang bumiyahe pa sa malalayong lugar. Marami rin sa kanilang agad na sumailalim sa initial interview at screening, habang ang ilan ay nakatanggap ng paunang job offers. Samantalang iginiit ng pamalansod na ang job fair ay bahagi ng tuloy-tuloy na hakbang upang mapababa ang unemployment rate at mapalakas ang lokal na ekonomiya. Isa rin itong konkretong tugon sa pangangailangan ng mga mamamayan para sa matatag at disenteng hanap buhay. Patuloy nila na isinusulong ang mga programang nakatuon sa kabuhayan at kaunlaran ng mga Kalapeño. Ang Job Fair 2026 ay isa lamang sa mga pangunahing inisyatiba ng lungsod upang matiyak na ang bawat mamamayan ay may akses sa oportunidad alinsunod sa layunin ng administrasyon ay sa katuparan ng programang Maayos na Bayan Sigurado. Dagdag pa ng mga opisyal, nakapaloob din sa aktibidad ang mga serbisyong tulad ng career coaching, resume assessment at employment counseling upang mas mapataas ang tsansa ng mga aplikante na matanggap sa trabaho. Inaasahan naman na magkakaroon pa ng mga susunod na job fair at skills training programs sa mga darating na buwan upang patuloy na masuportahan ang workforce development ng lungsod. Yung pong departamento, City Peso, actually talagang dito kami naka-focus sa employment. In such a way na hindi lang basta trabaho kundi decent trabaho. Ginagawa namin itong job fair na ito para sa ating mga kababayan sa hirap ng buhay ngayon. Tapos ganito pa panahon ngayon. So kailangan may augmentation tayo. Sa pamamagitan ng job fair, yung matatanggap dito ay pamilya ang matutulungan natin. So ito nakakater ito para sa mga high school undergrad, sa graduate ng K-12, sa undergrad ng college o even college graduate, at kahit doon sa mga technical courses. So tama nga yung ginawa ng DepEd, yung academic strand at yung technical professional. So actually, itong job fair namin ito ay may local at may abroad. Isinagawa ng Department of Agrarian Reform o DAR ang malawakang pamamahagi ng mga benepisyo sa mga magsasaka sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Kabilang ang Certificates of Land Ownership Award o MOAS, Emancipation Patents, Individual Electronic Titles o e-Titles, at Certificate of Condonation and Release of Mortgage. Balikan po natin ang mga naging kaganapan.
Isinagawa ng Department of Agrarian Reform o DAR ang mahalawakang pamamahagi ng mga benepisyo sa mga magsasaka sa lalawigan ng Oriental Mindoro, kabilang ang Certificates of Land Ownership Award o CLOAS, Emancipation Patents, Individual Electronic Titles at Certificate of Condonation and Release of Mortgage. Ang naturang programa ay naglalayong palakasin ng karapatan ng mga agrarian reform beneficiaries sa lupaing kanilang sinasaka at tuluyang mapalaya ang mga ito mula sa matagal ng pagkakautang. Sentro ng programa ang pagbibigay ng COCRAM alinsunod sa Republic Act No. 11953 o ang New Agrarian Reform Emancipation Act. Sa ilalim ng batas na ito, pinatawad o tuluyang binura ang mga natitirang utang sa amortization ng mga magsasakang benepisyaryo ng Agrarian Reform Program. Ang nasabing batas ay isinulong sa Kongreso sa pamamagitan ng House Bill No. 3409, isa sa mga unang panukalang batas ni Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan noong 2022, katuwang ang iba pang bersyon mula sa iba't ibang mambabatas. Ayon sa datos, tinatayang nasa 654,000 na mga magsasaka sa buong bansa ang nakinabang sa RA 11953 habang umaabot naman sa 1.18 milyong ektarya ng lupang agrikultural ang saklaw nito sa pamamagitan ng batas. Nagkaroon ng daan upang ganap na may pagkaloob sa mga benepisyaryo ang titulo ng lupang kanilang sinasaka. Isang mahalagang hakbang tungo sa tunay na reformang agraryo. Sa isinagawang seremonya sa bayan ng Pola, personal na tinanggap ng mga ARB sa kanilang mga dokumento na inaasahang magbibigay sa kanila ng mas matibay na seguridad sa pagmamayari ng lupa at mas malaking oportunidad para sa pag-unlad ng kanilang kabuhayan. Dumalo sa nasabing aktibidad sina 2nd District Representative Alfonso Umali Jr., Vice Governor Jojo Perez, Pola Mayor Jennifer Cruz, San Teodoro Mayor Karen Ponce Miranda, Nawan Mayor Joel Teves, Socorro Mayor Nemen Perez, Pinamalayan Mayor Rodel Magsino, Gloria Mayor Teresita Ong, Pola Vice Mayor Leandro Pangaliban Jr. at Board Member Ryan Arago bilang suporta sa programa ng pamahalaan. Pinangunahan naman ng DAR ang buong programa sa pamumuno ni Regional Director Attorney Marvin Bernal na nagpahayag na ang patuloy na pamamahagi ng lupa at benepisyari bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga magsasaka at matiyak ang seguridad sa pagkain sa rehiyon. Dagdag pa ng DAR, ang pagbibigay titulo at pagpapatawad sa utang ay hindi lamang pagkilala sa karapatan ng mga magsasaka, kundi isang konkretong hakbang upang palakasin ng sektor ng agrikultura at paigtingin ng produksyon sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Sa ibang balita, isang sunog ang sumiklab sa Sitio Calawang, Barangay Lumang Bayan, Lungsod ng Calapan, madaling araw ng ika-29 ng Marso, na nagresulta sa pagkasilo ng higit kumulang sa 10 istruktura. Wala namang naiulat na nasawi o lubang nasugatan sa naturang insidente. Isang sunog ang sumiklab sa Sitio Calawang, Barangay Lumang Bayan, Lungsod ng Calapan, madaling araw na ika-29 ng Marso, na nagresulta sa pagkasira ng humigit kumulang 10 istruktura at pinsalang tinatayang aabot sa 960,000 pesos. Batay sa ulat ng Calapan City Fire Station na nasa Barangay Ginubatan, agad na rumisponde ang mga bombero matapos matanggap ang tawag bandang 5:21 ng umaga. Idineklara ang first alarm bandang 5:22 AM sa pangunguna ni Senior Fire Officer 3 Ariel Hacolbia. Pagsapit ng 6:30 AM ay idineklara namang fire under control at tuluyan na apula ang apoy dakong alas 8:50 ng umaga. Ayon sa investigasyon, ang mga nasunog na ari-arian ay kabilang sa mixed occupancy at pag-aari ng ilang residente. Tinatayang nasa 10 pamilya o 35 individual ang naapektuhan ng insidente. Habang ang kabuuan lawak ng nasunog na lugar ay umaabot sa humigit kumulang 640 square meters. 3 fire truck at isang ambulansya mula sa Bureau of Fire Protection, katuwang ang 3 auxiliary responders ang rumisponde upang apulahin ang sunog. Wala naman naitalang nasawi o nasugatan sa naturang insidente. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng sunog. At tabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan?
Umiwas ka daw sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy natin mga balita, formal na kinilusad ang PhilHealth Oriental Mindoro kauna-unahang botika sa lalawigan na binigyan ng user account at password bilang bahagi ng implementasyon ng PhilHealth Gamot Program. Formal nang inilunsad ng PhilHealth Oriental Mindoro ang kauna-unahang botika sa lalawigan na binigyan ng user account at password bilang bahagi ng implementasyon ng PhilHealth Gamot Program. Ayon kay Neresa Rigani, Provincial Head ng PhilHealth sa Oriental Mindoro, ang hakbang na ito ay mahalaga upang higit pang mapalawak ang access ng mga miyembro sa abot kayang gamot, alinsunod sa layunin ng programang PhilHealth Yakap at Gamot. Ipinaliwanag ni Rigani na sa ilalim na nasabing programa, maaaring maka-avail ang bawat benepisyaryo ng mga kinakailangang gamot na nagkakahalaga ng hanggang 20,000 pesos. Depende sa kanilang kondisyon at sa mga aprobadong benepisyo. Gayunpaman, binigyan din niya na tanging mga reseta mula sa mga accredited Yakap clinics lamang ang tatanggapin upang makakuha ng gamot sa ilalim ng programa bilang bahagi ng mas maayos at kontroladong sistema ng distribusyon. Dahil ang ginawa lamang po sa Yakap Clinic natin ay prescription. Dahil ang prescription na maaari pong gamitin upang makakuha ng benepisyong PhilHealth Gamot ay ang prescription lamang po na ini-issue or ibibigay ng isang Yakap doctor mula sa isang Yakap Clinic. So kapag ka po may reseta na po ang ating mga members or ang pasyente po natin, dadalhin po nila sa kanilang mapipiling gamot facility. So sa ngayon, ang ating pong pinagtutuunan dito ay ang Oriental 21 na kung saan magde-dispense po sila ng niresetang gamot na nakapaloob doon sa listahan natin. So once po na ma-dispense po yung gamot na ito po'y walang babayaran ang pasyente natin. Dahil po ang magbabayad po doon sa nakuha niyang gamot ay PhilHealth. Inaasahan ng PhilHealth na sa pamamagitan ng inisyatibong ito ay mas mapapadali ang proseso ng pagkuha ng gamot at mas marami pang residente ng Oriental Mindoro ang makikinabang sa serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan. Samantala, inulunsad ng isang grupo ng kabataan ng isang donation drive upang suportahan ang itatayong community bank sa Calapan City na magbibigay ng tulong sa mga apektadong transport workers, commuter at kanilang mga pamilya. Layunin ng inisyatibo na pansamantalang maibsan ang hirap na dulo ng krisis. Naglabas ng pahayag ang mga kabataang Mindoreño para sa progresibong pagbabago o KMPP upang ipanawagan ang agarang aksyon kaugnay sa umiiral na krisis sa langis na nakakaapekto hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa grupo, matinding pinapasan ng mga transport workers tulad ng mga tsoper ng jeepney, tricycle at bus ang patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo na nagdudulot ng kakulangan sa kanilang kita upang masuportahan ang kanilang pamilya. Ipinaliwanag ng KMPP na ang krisis ay dulot ng dalawang pangunahing salik, ang tensyon sa pandaigdigang merkado na langis, partikular ang kaguluhang kinasasangkutan ng United States at Israel laban sa Iran na nakakaapekto sa supply chain ng langis at
at ang umiiral ng mga lokal na batas tulad ng Oil Deregulation Law at Train Law na umano'y nagbibigay daan sa hindi kontroladong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Bilang tugon, nanawagan ang KMPP ng agarang pagtigil sa mga kaguluhan sa ibang bansa at pagsusuri sa mga umiiral na batas upang matiyak ang patas sa taabot kayang presyo ng langis para sa mamamayan. Kasabay nito, inilunsad ng grupo ang isang donation drive upang suportahan ang itatayong community pantry sa lungsod na magbibigay ng tulong sa mga apektadong transport workers, commuter at ng kanilang mga pamilya. Layunin ng inisyatibo na pansamantalang mahaibsan ang hirap na dulot ng krisis habang patuloy na isinusulong ang pangmatagalang solusyon. Hinihikayat ng KMPP ang publiko na makiisa sa kanilang advokasya sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon, kung saan ang malilikom na pondo ay direktang ilalaan sa mga programang tutulong sa mga nangangailangang Mindoreño. Pagbabalik po ang TVNet Newsline, pakalipas lamang ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Muling dumagsa sa simbahan ng mga mananampalatayang Katoliko upang kumitain ang linggo ng Palaspas. Ang Palm Sunday ay sinasabing the beginning of the end. Simula ng paggunita ng mahal na araw at pagtatapos naman ng earthly ministry ng Panginoong Jesus. Ito rin ay paggunita ng matagumpay ng pagpasok ng Jesus sa Jerusalem. Muling dumagsa ang mga Katolikong Kristiyano sa simbahan sa pagunita ng linggo ng Palaspas o Palm Sunday. Bitbit ng halos lahat ng sumimba ang mga palaspas na layong mabentisyonan. Ang Palm Sunday ay sinasabing the beginning of the end, simula ng pagunita ng mahal na araw o Holy Week at pagtatapos naman ng earthly ministry ng Panginoong Jesus. Ito rin ang pagunita ng matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem.
Karaniwan ng paniniwala ng mga Katoliko na ang palaspas na benditado ay mabisang pantaboy ng masamang spirito at nagsisilbing proteksyon sa bawat tahanan. Bagamat ginagalang ng simbahan ng mga ganitong paniniwala ng bawat isang mananampalataya, hinihikayat nito na gamitin ang panahon na ito higit sa pagninilay o panalangin. Dahil sa panahon rin ito ng mahabang bakasyon, nananawagan rin ang simbahan na sana sa gitna ng pagsasama-sama ng bawat pamilya ay maging pagkakataon rin ito para sa sama-samang panalangin at pangingilin. Ganun rin ang pagbibigay tawad, pangunawa at pagmamalasakit sa bawat isa. Samantala, naging isang oportunidad rin ang araw na ito ng palaspas para sa ilan na magkaroon ng dagdag kita. Maaga pa lamang ay marami nang nakapwesto sa gilid at labas ng simbahan na nagtitinda ng mga palaspas. Sa pagpasok ng mahal na araw o Holy Week, buhay na buhay pa rin ang tradisyon o kinagis ng pabasa ng mga mananampalatayang Kristiyano. Ang pabasa ay ang pag-awit o pagbasa ng mga deboto sa mahabang pasyon ni Jesucristo. Sa Bayanihan Village sa Barangay Lalod, nagsimula ang kanilang aktibidad araw pa lamang ng Biyernes sa pamamagitan ng Novena at Station of the Cross at mayroon din silang pabasa kung saan ay aktibong nakikilahok ang pamayanan. Mayroon ding simpleng salo-salo bilang simbolo na kanilang pagkakaisa at malasakit sa kapwa. Pinupuri ka namin o Panginoong Jesucristo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Naugalian na rin sa tuwing sasapit ang Semana Santa ang pagsasagawa ng pabasa sa Barangay Santa Maria Village sa lungsod ng Calapan. Isang tradisyon na ipinagpapatuloy ng mga residente. Isaan nila itong panata at patunay na kanilang pananalig. Susulit na katuwa ang nasapit yung mga sirape. Pinatukan maakala at di masama, yun ang dihila na ang kayong pagkakatuwa walang makahalan na nukod sa babailan at sa kasang masahirap ng pagsako. Ang pabasa ay isang pag-awit o pagbasa ng mga deboton sa mahabang pasyon ni Jesucristo. Ang nasabing pasyon ay nasaan yung patula ay hango sa Biblia ng mga Katoliko Romano. Ang grupo ng mga awit ay kakanta ng sabay sa saliw na luma o bagong kanta. Sa ilang lugar, sinasabayan ito ng mga instrumento kung minsan upang mas masigla ang pagbabasa. Kadalasan, ang pabasa ay dinadao sa kapilya ng barangay. Maaari rin naman sa tahanan ito na nagpapabasa. Ang pabasa ng pasyon ay sinisimulan ng ilan tuwing Lunes Santo, habang ang karamihan naman ay sa Miyerkules Santo at tinatapos sa Biyernes Santo. Ito ay isang deboto ng pamilya o isang individual na mananampalataya na ipinagpapatuloy naman ng mga anak sa mga susunod na taon. Dahil ito ay kabilang na rin sa kultura at tradisyon, kadalasan ay ang mga nakatatanda sa komunidad ang nangunguna sa pabasa. Bilang pakikiisa ng iba, ang ilan ay nag-aambag sa iba't ibang anyo tulad ng pera at pagkain bilang kanilang kontribusyon. Sinasabi rin na ang pasyon ay isang anyo ng sining. Ang unang bersyong Tagalog ay ang ginawa ni Padre Gaspar Aquino de Belen, isang Batanggenyo, na may pamagat na Mahal na Pasyon ni Jesucristong Puon. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagpapasahin, pag-aayuno, panahon ng pagbubukas loob, at higit sa lahat ay panahon ng panalangin. Narito ang mga nakalatag na gawain sa Santo Niño Cathedral, kasabay ang panawagan sa lahat na makiisa at makipagkaibigan.
Sa loob ng panahon ng Semana Santa sa paggunita ng ating mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko sa buhay ni Kristo, narito ang mga nakalatag na gawain sa Santo Niño Cathedral, kasabay ang panawagan sa lahat na makiisa at makibahagi. Ikadalawa ng Abril, Huwebes Santo, ganap na 6:30 ng umaga ay mayroong banal na misa at kumpisal. Ganap na 6 ng gabi, nakatakda ang misa ng huling hapunan. At mula 8 hanggang 11 ng gabi ay ang pagbabantay naman sa Santísimo Sacramento. Biyernes Santo, ganap na 4:30 ng umaga. Gaganapin ang pagninilay sa daan ng krus na magsisimula sa katedral patungo sa mga pamayanan. Bandang 12 ng tanghali naman ang pagninilay ng 7 huling wika na susundan ng pagpapasakit ng Panginoong Hesus ganap na 3 ng hapon. Sabado Santo, magsisimula ang Vigilia Pascua ganap na 6:45 ng gabi, kung saan ang lahat ay pinapaalalahanan magdala ng kandila na may sahuran. Nakapaloob dito ang pagpaparangal sa ilaw, pagpapahayag ng salita ng Diyos, pagdiriwang ng pagbibinyag, pagbabasbas ng tubig, pagsasariwa sa pangako ng binyag at ang pagdiriwang ng huling hapunan. 16 ng Abril, araw ng linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. 4:00 ng umaga nakatakda ang salubong. Para sa banal na misa, idaraos po ito sa mga regular na oras tuwing araw ng linggo sa Santo Niño Cathedral. Maaari niyo po kaming mapanood sa YouTube. I-type lang po ang Newsline. Bisitahin at ilike din ang Facebook page, Newsline, Channel 10. At yan po ang kabuuan ng balita na kalap ng News and Staff and Crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments, suggestions, mga balita at informasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumang po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 0432884440. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan ng serbisyo at sa mga Igorenya. Ako po muli, si Shade Viray na nagiging sa inyo na isang magandang mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.